Pinaka world's largest wagon wheel. Tama ba yun? Yan. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Elevate Mountain. Pinalikman pa. Turning over. Woo! Morning. So it's around 10 o'clock in the morning. So dito ako natulog sa sasakyan. Ito yung first time namin na umalis at hinatid ko si Aisha sa work. Dito ako ngayon sa Interlake and ang first destination ng trabaho ni Aisha. So we are at Fisher Branch, Interlake dito sa Manitoba. So this is going to be the first time. Kaya ako dito na ako nag-set up, dito na ako natulog. Kunting higaan ngayon. Yan, dalawang kumot. Tapos yung temperature ngayon is around minus 10 degrees Celsius. Minus 10 lang naman yung lamig. At least nakaprepare ako ngayong araw na to. So, dumating kami rito mga around 6 o'clock in the morning. Ang biyahe from Winnipeg papunta rito, it's around 1 hour and 40 minutes. So kung babalik pa ako doon and tapos babalik ako ulit para sunduin siya, it's not worth it. So yan, work with kami ngayon with Aisha and antayin ko lang siya until matapos yung kanyang shift. So anong gagawin ko dito, bago tong lugar sa akin, di-explore na lang din natin. We'll take this opportunity para explore na lang din dito yung mga lugar sa Manitoba na hindi napupuntahan or hindi masyadong napupuntahan, lalong-lalo na ito, yung mga Interlakes. So dito may mga facility, may mga nursing facility nandito. Dito sa Fisher Branch, nandito yung world's largest wagon wheel. Right now, naghahanap ako ng makakainan, walang makakainan kasi nga sarado, close yung mga establishment na nandito and even gasoline station. Dito na ako sa isang pinaka land spot ng Fisher Branch, which is yan yung nasa likod ko. So pag nadaanan nyo to dito, pag nasa mga Interlake kayo, pag nakita na yung wagon na yan, maliit lang yung lugar nila rito at isa sa pinaka landmark nila is this wheel wagon. Ayan lang. So ito, Provincial Track Highway 17 na yan. Tapos ako dito lang muna habang antayin ko si Aisha, and it's around 11 o'clock in the morning. Then sa susunod naman ito, naantay ko lang magbukas yung isang pizza parlor na kung saan doon ako kakain. Sa susunod, meron na naman kaming pupuntahan bukas ni Aisha. Ibang lugar na naman yon. So ito yung travel habang siya nagtatrabaho, ako papakita ko sa inyo yung mga lugar na to, yung mga maliliit na lugar dito sa Manitoba na yung mga nagta-travel nursing or yung mga nagta-travel nurse. Ganyan lang. Ganito lang. Tapos it's minus 10. So pwede na. So papapicture muna ako dito sa landmark na yan. Pero maganda rito kapag green na. Ngayon kasi sobrang puti lang talaga yung makikita mo winter time. So puti lang yan. Tapos meron pa sila rito ang maliit na table para siguro ito yung mga picnic ground. Kung may basurahan, tapon akong basura dyan. Tapos yung mismong yung mga bato-bato na yan, nakasulat is yung lugar nila rito. So ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung dadaanan ko, yung pinakalugar. Dadaanan lang, as in dadaanan mo lang tong lugar na to. Tapos yun yung end ng Fisher Branch. It's nice to explore, or it's nice to see this kind of place na hindi mo usually nakikita. So kanina meron natin nadaanan yung co-op, tapos may health center, tapos syempre yun yung bridge. Dito ako mamaya liligo dahil ito yung sa papunta sa work ni Aisha dito. So sa mga store ngayon dito kasi araw ng weekends. May Lucky Dollar dito. Nahanap ko si Rami, yung pizza parlor na magbubukas mamaya pa. Tapos ito, dito ako mamaya pupunta. So pa yata. Mag-open sila ng 10 o'clock. So that's it. Yun na to. Nasa dulo na ako ng Fisher Branch.
So iikot na ulit ako. So ito na yung pinaka-end ng lugar nila. So ayan, bigla akong nadaanan to. So feature na rin natin sa vlog na to. So ito, simbahan nila rito is the Immaculate Conception, which is napaka old style na simbahan out of this area. Hindi ko alam kung pwedeng pumasok dyan. Could be usually pag mga simbahan dito close, hindi naman katulad sa Pilipinas yan na laging open. Yan. So we have the Immaculate Conception. Yan. So kung saan lang pumasok, kaso wala eh. Wala yata. Walang tao. Nakasara yung simbahan. So habang nag-ikot-ikot ako dito sa lugar na to, nakakita na ako ng mga facilities, school, RCMP, police, kainan, laundromat. Nandiyan din yung meron din ako nakitang Access Credit Union, bangko. And right now, yung nasa likod ko naman ngayon, ito, yung home care facilities. So masasabi mo na rin talagang kumpleto na rin tong lugar na to, na talagang they will be able to establish din talaga. Yun nga lang talaga malayo sa city, around 1 hour and 40 minutes drive. So sinusubukan ko makakita ng Pilipino sa area na to, pero since medyo maaga pa at it's the weekend, wala akong makita or wala akong makausap. Meron, kumakaway lang sila. Friendly, sobrang friendly ng neighborhood na to. Parang kahit sino, kakaway at kakaway lang talaga sa'yo, kasi parang bihira lang din talaga yung mga tao naglalakad dito or nagkikita-kita sila. So yun lang yung masasabi ko. Meron ako nakitang Pilipino, isang kumuha ng sulat na naglalakad. Gusto ko sanang balikan, kaso baka sabihin maging stalker pa ako. Tapos isang galing naman sa isang facility rin or sa isang lugar, tapos nasa sasakyan lang. Kumbaga nagkaawayan lang kami sa isang stop, pero at least meron ako nakita. Meron ding Pilipino, and it's confirmed meron ding Pilipino na nandito sa Fisher Branch, Manitoba. So shout out sa mga Pinoy na nandito. Hopefully sa susunod na video or sa susunod na makapunta kami rito is magkaroon ako ng pagkakataon na makausap yung mga talagang nandito sa Fisher Branch. So nung vlog 15, isa sa mga comment na babasahin ko is from Pops Hardino. Ito yung regarding sa problem and solution regarding sa mga international student. Kasi nga, di ba, international student ngayon, medyo maraming challenges. So, isa sa sinabi sa isa sa mga comment ni Pops Hardino na provincial nominee program is the key for those na may kasamang open work permit. For us, in less than 2 years na PRs kami. Hindi pa tapos si student, na secure na namin yung PR namin. Very challenging sa mga immigrants. Kaya kapit lang, do your research kung ano pa yung ibang ways na pwede nyong pasukin para makuha nyo yung permanent resident. Good luck to us. Right now, the chances of becoming a permanent resident is through provincial nominee program. Hindi na natin pwedeng asahan yung express entry. Kung gusto mong mapadali or kung gusto mong mapabilis yung pagiging permanent resident mo dito sa Canada, go for a provincial nominee. Lalong-lalo na may mga lugar dito sa Manitoba katulad nito. Masasabi ko, liblib na lugar tong kung nasaan tayo ngayon, which is sa Fisher Branch. Isa yan sa mga liblib na lugar dito, isa sa maliit na bayan dito yan sa Manitoba. But then may mga nakikita rin tayong mga Pilipino na nandito ngayon, hindi nga lang natin nakakausap, pero there will be a community of Pinoys na nandito ngayon. So kung nasa Fisher Branch ka, comment down below if nandito ka. And this is some areas na pwede mong matsambahan. Yung mga maliliit na area na yan, diyan ka pwedeng makakuha ng lamia kung hindi ka mapili sa trabaho. So yan yung mga isang tip. Siguro hopefully may mamit tayo ditong Pilipino na makapagbigay din ng input nila regarding sa kung ano yung buhay nila rito, sa lalong-lalo na malayo to sa city. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagbablog, and marami pang mga ganitong content, or marami pa tayong pupuntahan, especially malapit na yung summer. Yan, summer or yung malapit na yung spring. So marami pang mga ganito, and a good shout out, and hopefully sa mga susunod na mga travel trip makakuha tayo ng Pilipino or makamit tayo ng Pilipino sa mga interlake na area. Around 6:20
22. Ito na yung aking superhero. Yan. Huy! Kamusta yung shift mo? Mapagod ako yan. Mapagod ako sa biyahe. Pagod ba? Pero yung sa shift, kamusta yung shift mo kanina? Okay naman, petics. Petics. Anong masasabi mo ngayong first time natin ginawa to? Chicken Joy. Chicken Joy. Isa Chicken pa, wings. isa pa. Isa pa. After ng shift na to, so ang galing nung contact namin, after ng shift na to, ito yung pinakamagandang nangyari is after 2 hours. Pumasok na sa kanyang, ano masasabi mo? Isa pa bukas? Isa pa. Naman okay naman yung run ngayong araw na to. So yes, buong araw wala, pero it's all worth it naman. Bayad lahat ng oras, mileage, everything. As in, sulit.com. Ano yung sabi mo kanina? You are? In good hands. And You have a good ship. And we? And we made the right choice. We made the right choice. Uwi na kami. Dito na namin to tatapusin tong video na to. And we're going to have a good shift pa ulit para bukas. And isa pa bukas. Saan tayo bukas? Ardborg. We're going to Ardborg tomorrow. Maki-trip at maki-travel dito sa buhay sa Canada. And see you in the next video. Ciao. So, peace na lang. Peace out. Sabi mo, good shift. Good ship.